Nagsimula ang kwento sa isang babae na nagngangalang Azusa na walang pagod na nagtatrabaho para sa isang kumpanyang pangkorporasyon, ngunit nauwi siya sa pagtatrabaho hanggang sa mamatay. Siya ay humarap sa Diyosa na nakapansin sa kanyang paghihirap at binigyan siya ng bagong buhay kung saan sa wakas ay makakatagpo siya ng kaligayahan. Humihiling siya ng imortalidad at kawalang tanda dahil gusto lang niyang mamuhay ng mabagal at mapayapang buhay. Kaya, ipinagkaloob ng Diyosa ang kanyang hiling at muling nagkatawang tao bilang isang immortal na mangkukulam. Nakahanap si Azusa ng isang maliit na bahay sa kabundukan na iniwan ng Diyosa para sa kanya at napagtanto niyang mayroon siyang kutsilyo pati na rin ang pera na kailangan niya para magsimula ng bagong buhay. Nagpasya siyang bisitahin ang kalapit na nayon ngunit habang nasa daan ay nakatagpo siya ng slime na umaatake sa kanya ngunit nabigo itong saktan siya. Itinutok niya ang kanyang kutsilyo dito at nagawa niyang talunin ito. Napagtanto na ito ay naging isang mahiwagang kristal. Sa palagay niya ay maaaring maging kapaki-pakinabang ito sa ibang pagkakataon, ngunit bago niya ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay, bigla siyang napalibutan ng mga slime. Pagkatapos nito, sa wakas ay nakarating si Azusa sa isang nayon kung saan isang babae ang nag-alok na tulungan siya. Ginabayan niya si Azusa sa Adventurers Guild kung saan binati siya ng isang receptionist, na sinasabing mapayapa ang kanilang nayon, at binanggit niya na mga slime lang ang mga halimaw sa lugar. Ipinakita sa kanya ni Azusa ang mga mahiwagang kristal na kanyang nakolekta. Ngunit sinabi ng receptionist sa kanya na maaari lamang niyang palitan ang mga ito ng pera pagkatapos niyang magparehistro sa guild. Kaya, nagpasya siyang magparehistro at sinusunod niya ang mga tagubilin, inilagay ang kanyang kamay sa isang mahiwagang plataporma, na nagpapakita na siya ay isang level 1 witch. Nagulat ang receptionist nang malaman na immortal siya sa kabila ng mababang level, ngunit ipinaliwanag niya na maswerte lang siya. Ipinagpalit niya ang mga kristal sa mga barya habang tinatanggap siya ng receptionist sa guild. Sa mga sumunod na araw, nagpatupad si Azusa ng isang simpleng gawain na kinabibilangan ng pagtalo sa 25 mga slime sa isang araw, pag-aalaga sa kanyang bukid at pagbibenta ng mga halamang gamot na kinokolekta niya mula sa kagubatan. Pagkatapos ng 300 taon, nakita natin na si Azusa ay nananatili pa rin sa kanyang nakagawian, at maaari na niyang talunin ang mga slime ng walang kahirap-hirap. Siya ay naging sikat bilang Highland Witch dahil tinutulungan niya ang mga taga-nayon sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga gamot at pagtigil sa mga salot. Sinabihan ng receptionist ng guild na sinatili si Azusa na kunin muli ang kanyang pagsusulit dahil ang kanyang huling pagsusulit ay ginawa ilang siglo na ang nakararaan. At ubili siyang pumayag na gawin ito, ngunit pareho silang nabigla sa mga resulta dahil umabot na sa 79 ang kanyang level at nakakabaliw ang kanyang mga estatistika. Sa palagay niya ay sira ang device dahil nakapatay lang siya ng mga slime at hindi kailanman napunta sa anumang totoong adventures. Ngunit pinaalalahanan siya ni Natalie na ginagawa niya ito sa loob ng 300 taon, na sinasabi sa kanya na mayroon siyang espesyal na kasanayan na nagde-double sa XP na kinikita niya. Ipinaliwanag ni Natalie na sa pamamagitan ng pagtalo sa milyon-milyong mga slime, siya ang naging pinakamalakas na adventurer sa mundo. Pero hindi siya natutuwang marinig ito dahil gusto lang niyang mamuhay ng ordinaryong buhay. Kaya, sinabihan niya si Natalie na ilihim ito. At pagkatapos ng kaunting pag-aalinlangan, pumayag si Natalie sa kanyang kahilingan. Nagpasya si Azusa na subukan ang kanyang mga kakayahan at gumamit siya ng ice magic para mag-freeze ng tubig. Ngunit hindi niya sinasadyang na-freeze ang isang buong talon. Napagtatanto na siya ay naging lubhang makapangyarihan, napagtanto niyang kaya niyang kontrolin ang apoy at yelo na magic, na sa tingin niya ay kapaki-pakinabang para sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Ngunit sa kabila ng kanyang mga pagtatangka na panatilihing mababa ang profile, isang grupo ng mga adventurer ang biglang sumulpot sa kanyang bahay, at hinamon nila siya na makipaglaban dahil nakarinig sila ng mga alingaw tungkol sa kanyang lakas. Sinusubukan niyang kumbansihin ang mga ito na isa lamang siyang ordinaryong mangkukulam na naghahanap buhay sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga halamang gamot, ngunit naramdaman nila ang kanyang napakalawak na mana at ipinipilit nilang labanan siya. Kaya, pumayag siyang labanan ang mga ito sa kondisyon na kung manalo siya, dapat nilang ipakalat na ordinaryong mangkukulam lang siya. Gumuhit siya ng isang bilog sa paligid nila at ipinaliwanag na kung sino man ang aalis dito, matatalo sila. Gumagamit ang isa sa mga adventurer ng mahika ng hangin upang lumikha ng isang buhawi, at sinubukan ni Azusa na kopyahin ang kanyang spell, ngunit hindi niya sinasadyang lumikha ng isang napakalaking buhawi, na nagpapalayo sa mga adventurer, at nakita ito ng mga taga-nayon, kaya kumbinsido sila na siya ay overpowered. Nagalit si Azusa at hinarap si Natalie dahil sa pagsira sa kanyang pangako, ngunit isang lalaking nagngangalang Ernest ang nagpahayag na siya ang naglabas ng impormasyon.
Ang kanyang reputasyon ay lalo pang kumalat at kalaunan ay nakarating ito sa isang dragon na nagngangalang Laika na dumating upang hamanin siya. Sinusubukan niyang iwasan ang laban sa pamamagitan ng pag-aalok sa kanya ng titulo ng pinakamalakas, ngunit iginiit ni Laika na ayusin ang usapin sa pamamagitan ng isang laban. Nag-aatubili na pumayag si Azusa sa tunggalian dahil ayaw niyang masira ang kanyang tahanan sa pangungulit ni Laika. Pareho silang lumipad patungo sa langit kung saan humihinga ng apoy si Laika, ngunit sinasalungat ni Azusa gamit ang salamangka ng yelo na naka-overpower sa kanyang apoy. Desperado niyang sinubukang tamaan si Azusa gamit ang kanyang mga kuko, ngunit naiwasan niya ang lahat ng kanyang pag-atake at pinagyelo niya ang kanyang bibig. Hindi na naituloy ni Laika ang laban pero habang nagpupumiglas siya dahil sa brain freeze niya, aksidente niyang nasira ang bahay ni Azusa, kaya nagalit siya at isang suntok lang ay napatumba niya si Laika. Sinabihan niya si Laika na bayaran ang mga pinsala, kaya ipinangako niyang ibabalik ang kanyang pera. Nagpasya si Azusa na manatili sa nayon habang inaayos ang kanyang bahay, ngunit alam na ng lahat na natalo niya ang dragon, kaya hiniling nila na manatili siya sa tanggapan ng bayan. Kinaumagahan, dumating si Laika upang makipagkita kay Azusa, ngunit hindi niya ito makilala sa kanyang anyo bilang tao. Ibinigay niya kay Azusa ang pera para sa pagkukumpuni, at tinanong niya ito kung maaari siyang maging estudyante niya dahil napagtanto ng kanilang pangako na marami pa siyang dapat matutunan. Sa una ay nag-aalangan si Azusa dahil hindi pa siya nagsanay ng sinuman at nakuha lamang ang kanyang lakas sa pamamagitan ng pagtalo sa mga slime. Ngunit binanggit ni Laika na magiging kapaki-pakinabang siya at nag-aalok pa nga na gawin ang kanyang mga gawain. Kaya pumayag si Azusa na maging master niya. Sa pagsisimula ng kanilang bagong buhay na magkasama, napagtanto ni Azusa na ang kanyang bahay ay napakaliit para sa kanilang dalawa. Kaya nag-aalok si Laika na tulungan siyang palawakin ito. Nagsisimula siyang magtrabaho ng walang pagod at kahit na plano niyang magtrabaho sa buong gabi. Pero pinipigilan siya ni Azusa dahil ayaw niyang ipagpilitan niya ang sarili. Kaya't si Laika ay nagtatrabaho lamang sa araw at pagkatapos ng ilang oras ay natapos ang bahay at si Azusa ay humanga sa pagsasabi sa kanya na ginawa niya ang isang mahusay na trabaho. Nakita natin si Azusa na pinapatay ang isang grupo ng mga slime na ikinagulat ni Laika dahil naisip niyang kailangan niyang magtrabaho ng husto para maabot ang ganoong kataas na antas. Kaya pinaalalahanan siya ni Azusa na magdahan-dahan sa pagsasabi sa kanya na mayroon silang lahat ng oras sa mundo. Pero may nakita tayong kakaibang babae na nanunood sa kanila at binanggit niya na pagbabayaran niya si Azusa. Kinabukasan, naghanda si Laika ng agahan para sa kanila, ngunit sa huli ay masyado siyang gumawa ng marami dahil hindi siya sanay na maghanda ng pagkain para sa iba. Natikman ni Azusa na masarap ito, at nag-aalok si Laika na ihanda ito araw-araw, ngunit sinabi sa kanya ni Azusa na dapat silang magpalitan. Binanggit niya na ang nayon ay hindi ligtas dahil mahina ang mga depensa nito, kaya masisira ito kung atakihin ito ng mga halimaw. Iminumungkahi niya ang paglalagay ng protection na barrier sa paligid nito, at gusto ni Azusa ang ideya dahil hindi niya ito mapoprotektahan sa lahat ng oras. Pumunta sila sa malapit na bangin kung saan ginabayan siya ni Laika kung paano mag-set up ng barrier. Tumilikha sila ng magic circle at matagumpay na na-install ang barrier na nagpa-freeze sa isang magnanakaw na sinusubukang magnakaw mula sa nayon. Sinabi ni Laika sa punong nayon na ang lahat ay salamat sa kanyang master na nagpapasaya sa kanya at sinabi niya ito sa lahat. Kaya sinimulan nilang purihin si Azusa. Pero gusto niyang si Laika ang may atensyon. Kaya pinuri niya siya para sa ideya at ipinakilala siya sa lahat na nagsasabi sa kanila na siya ay isang dragon. Kaya, pakiramdam ng lahat ay ligtas dahil mayroon silang mangkukulam at dragon na nagbabantay sa kanila. Pareho silang masaya na mamuhay ng magkasama at matuto ng mga bagong bagay mula sa isa't isa. Ngunit isang araw, dumating ang isang batang babae na nagngangalang Falfo upang makipagkita kay Azusa, at sinabi sa kanya na siya ang kanyang anak. Taking gulat ni Laika na mayroon siyang anak na babae, ngunit sa palagay niya ay nagkakamali si Falfo, sa pag-aakalang hindi niya alam ang ibig sabihin ng isang ina. Binanggit niya na ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay nagsasaliksik kay Azusa, na ikinagulat niya na siya ay may isa pang anak na babae. Ngunit binanggit ni Falfo na gustong patayin ng kapatid niyang si Sholo si Azusa, kaya natatakot siya. Inaanyayahan nila si Falfo na magkaroon ng cookies at nagtataka sila kung bakit si Sholo ay nagtatangka sa buhay ni Azusa. Kaya ipinahayag ni Falfo na galit siya kay Azusa dahil sa lahat ng ginawa nito sa kanya. Iminumungkahi ni Laika na dapat nilang ihanda ang kanilang sarili para sa paparating na panganib at tinanong ni Azusa si Falfo tungkol sa uri ng mga pag-atake na gagamitin ng kanyang kapatid laban sa kanya.
Kaya't ibinunyag niya na palaging sinanay ni Shala ang sarili sa Haja magic at kinikilala ito ni Azusa bilang ang uri ng magic na gumagana lamang sa ilang mga lahi, ngunit kung mas tiyak ang target nito, mas lumalakas ito. Binanggit ni Laika na hindi ito magagamit ng isang tao nang walang mga dekada ng pagsasanay. Kaya tinanong ni Azusa si Falfe tungkol sa kanilang edad, at ibinunyag niya na nasa 50 taong gulang sila, na nakumbinsi si Azusa na hindi sila ordinaryong tao. Nagtataka si Azusa kung anong uri ng Haja magic na ginawa ni Shala para labanan siya, ngunit biglang nagsimulang manginig ang lupa at nagmamadaling lumabas si Falfo upang makita ang kanyang kapatid. Napansin ni Laika ang masamang aura sa paligid ni Shala at sinubukan siyang pigilan ni Falfa, ngunit binanggit niya na dapat siyang maghiganti dahil pinatay siya ng kanilang ina. Ipinaliwanag ni Azusa na hindi niya maaaring patayin siya, ngunit ipinaalala sa kanya ni Shala na nakapatay siya ng hindi mabilang na mga slime. Kaya nataranta siya at isiniwalat ni Falfa na mayroong mga espiritu ng slime na nilikha ng kombinasyon ng mga patay na kaluluwa ng slime. Binanggit ni Shala na papatayin niya si Azusa at magluluksa para sa mga patay na mga slime, ngunit ayaw siyang kalabanan ni Azusa dahil siya ay isang bata pa lamang. Pinayuhan siya ni Laika na gamitin ang kanyang mahika sa hangin at lumikha ng buhawi, ngunit kinontra ito ni Shala gamit ang kanyang mahika na Haja. Inihayag niya na nagsasanay siya sa lahat ng mga taon na ito upang patayin siya, kaya ang kanyang mga pag-atake ay walang silbi laban sa kanya. Sinabihan ni Shala si Azusa na gamitin ang lahat ng kanyang mahika. Kaya't pinagsama niya ang kanyang apoy upang maglunsad ng isang malakas na pag-atake, ngunit agad itong pinawi ni Shala. Napagtanto niya na si Shala ay naghahabol lamang sa kanya at hindi niya sasaktan sina Laika at Falfa. Kaya sinubukan niyang lumipad palayo, ngunit pinawalang bisa ni Shala ang kanyang flying magic at bumagsak siya sa lupa. Binanggit niya na hindi niya hahayaang makatakas si Azusa at ang kanyang buong buhay ay kumikislap sa kanyang mga mata habang naghahanda siyang harapin ang kanyang wakas. Ngunit biglang nagbago si Laika sa kanyang anyo ng dragon at hinarangan ang pag-atake. Ipinaliwanag niya na hindi niya hahayaang atakehin ni Shala ang kanyang Panginoon at sinuntok niya ito, na nagpatamba sa kanya. At hindi makapaniwala ang lahat na natalo ng ganoon kadali si Shala. Pagkatapos nito, ipinaliwanag ni Falfa na si Azusa ang tanging target ng Haja magic ni Shala, na nagpapaliwanag kung bakit ito ay napakabisa laban sa kanya, ngunit ito ay walang silbi laban sa iba pang mga kalaban. Nang magising si Shala, sinubukan niyang atakihin muli si Azusa, ngunit hindi niya magagamit ang kanyang Haja magic dahil nangangailangan ito ng mga dekada ng paghahanda. Kaya, siya ay nanlulungo, na sinasabi na ito lamang ang layunin ng kanyang buhay. Ngunit ipinaliwanag ni Azusa na siya ay buhay pa. Kaya naman, may dahilan pa rin si Shala para mabuhay, sinasabihan siyang buhayin ang kanyang buhay para makapaghiganti siya. Sinabi sa kanya ni Falfa na si Azusa ang nag-aalaga sa kanya noong siya ay walang malay, at ipinaliwanag ni Azusa na siya ay kanyang anak, kaya hindi niya maaaring iwan siya. Hindi maitatanggi ni Shala ang pagiging anak niya, ngunit hindi pa rin niya makalimutan ang ginawa ni Azusa sa mga slime. Ipinaliwanag ni Falfa na ang mga tao at mga slime ay magkaaway, kaya palagi silang nag-aaway, at sinabi niya sa kanyang kapatid na maging masaya na sila ay buhay. Inaanyayahan sila ni Azusa na tumira sa kanya, at nakakagulat na pumayag si Shala na manatili sa bahay, na nagpapasaya sa lahat. Iminumungkahi ni Laika na mag-host ng isang welcome party para sa kanila, kaya umalis silang lahat para bumili ng mga sangkap. Habang naglalakad sila patungo sa nayon, iniisip ni Azusa kung ano ang ginagawa ng magkapatid hanggang ngayon. Kaya, inihayag nila na pinatay nila ang masamang mga slime na transparent ang kulay. Ipinakita nila sa kanya ang isang masamang slime at pinapatay nila ito sa pamamagitan ng pagsundot sa mahinang bahagi nito. Ipinakita sa kanila ni Azusa ang paligid ng nayon at nasiyahan sila sa kanilang hapunan ng magkasama habang napagtanto niyang masaya siyang kasama sila. Binasa ni Falfa at Shala ang isang libro sa kasaysayan ng mga elves. Habang napagtanto ni Azusa na wala pa siyang nakilalang elf, ngunit may biglang kumatok sa pinto at nakasalubong nila ang isang batang elf na nagngangalang Halkara. Binanggit niya na kailangan niya ng tulong dahil hinahabol siya ng mataas na demonyo na nagngangalang Bills, ngunit si Azusa ay hindi mahilig makipaglaban. Kaya, sinubukan niyang isara ang pinto sa kanya, ngunit si Halkara ay humingi ng tulong sa kanya. Kaya naman, pinayagan siya ni Azusa na manatili sa kanyang bahay. Inihayag niya na nagmula siya sa isang maliit na bansang Elven sa lalawigan ng Hyent kung saan gumawa siya ng mga gamot mula sa mga halaman. Kamakailan ay gumawa siya ng isang energy drink na sumikat at nagsimula pa nga siya ng isang maliit na pabrika ngunit hindi na nakayanan ng produksyon ang demand.
Nagtataka si Laika kung bakit siya hinahabol ni Bills. Kaya ibinunyag niya na uminom si Bills ng energy drink ngunit ito ay lason sa mga demonyo kaya muntik na siyang mamatay at gusto niyang makaganti. Nakiusap si Halkara kay Azusa na tulungan siyang muli at binanggit ni Falfa at Shallow na naaawa sila sa kanya. Kaya, pumayag siyang tulungan siya, ngunit ipinaliwanag niya na pasisilungin lang siya dahil ayaw niyang makipaglaban kay Bills. Binigyan niya siya ng damit na sinasabi sa kanya na magpanggap na siya ang kanyang pangalawang disipulo, at naglagay si Azusa ng protection na barrier sa paligid ng kanilang bahay. Pagkatapos noon, nag-enjoy silang lahat sa kanilang pagkain, at naging emosyonal si Halkara dahil nakaligtas lang siya sa mga puno ng nuts habang hinahabol siya ni Bills. Pilit na pinaparamdam ni Falfa at Shallow sa kanya ang kanilang pagkain na lalong nagpaiyak sa kanya. Si Azusa at Halkara ay lumabas para mamitas ng mga halamang gamot sa kagubatan at napansin ni Azusa na iba't ibang uri lamang ng kabute ang kanyang pinupulot. Binanggit ni Halkara na ang mga kabute ay ang kanyang espesyalidad, na nagpapakita na alam niya ang lahat tungkol sa mga ito. Nagluto sila ng mga kabute at nakita ni Azusa na masarap ang mga ito, ngunit biglang tumawa si Halkara at hindi niya mapigilan. Kaya't napagtanto ni Azusa na hindi sinasadyang nakakain siya ng isang makamandag na kabute. Tinanong siya ni Azusa tungkol sa mga epekto nito. Kaya ipinaliwanag ni Halkara na ito ay nagpapatawa sa mga tao nang hindi mapigilan at ginagawa silang mas prangka sa iba. Ngunit ginagamit ni Azusa ang kanyang mahika para mabalik si Halkara sa kanyang katinoan at humingi siya ng tawad sa lahat para sa kanyang inugali. Iniharap niya ang mga kabute bilang paghingi ng tawad at lahat ay nagsasabi sa kanya na ito ay masarap. Pagkatapos noon, ipinakita ni Azusa kay Halkara kung paano manghuli ng mga slime, na nagpapahanga sa kanya, ngunit kailangan niya ng maraming heat para talunin ang isang slime. Kinalaunan sa araw na iyon, binisita nila ang nayon at lahat ay tumitig kay Halkara dahil sa kanyang napakalaking dibdib, na nagpapaselos kay Azusa, ngunit sinabi sa kanya ni Halkara na magtiwala sa kanyang sarili. Pumunta si Azusa sa Adventurers Guild, kung saan nakahanap siya ng wanted poster ni Halkara, at nag-aalok ito ng premyong 15 milyong ginto sa sinumang makahuli sa kanya. Sinabi ni Azusa na hindi siya mahahanap ng mga adventurer dahil hindi inilarawan ng wanted poster ang kanyang hitsura, ngunit hindi magtatagal para mahanap sila ni Bills. Sinabi niya kay Laika na dalhin ang kanyang mga anak sa ligtas na lugar, ngunit nais ni Shallow na makipaglaban sa kanya, at alam ni Falfa na sinusubukan niyang maging isang mabuting anak, ngunit ito ay magpapahirap lamang para kay Azusa. Nagpalit si Laika sa kanyang dragon form at inalis ang mga babae, habang si Azusa ay umaasa na ang kanyang barrier ay panatilihin silang ligtas mula kay Bills. Iniinom ni Halkara ang kanyang energy drink, sinasabi nito na parang kaya niyang lumaban buong gabi. At binanggit niya na gumagawa lamang siya ng mga bagay na maaari niyang ipainom sa kanyang sarili. Sa palagay niya ay iniinom din ito ni Azusa, ngunit ipinaliwanag niya na hindi pa. At nagtataka si Halkara kung nagbibiro siya dahil maraming bote sa sahig, ngunit ipinaliwanag niya na hindi ito ang oras para sa mga biro. At tinanong niya si Halkara kung langaw si Bills. Kaya binanggit niya na si Bills ay kilala bilang Lord of Flies. Hindi nagtagal ay napagtanto nila na ang langaw na umuugong sa kanilang paligid ay ang demonyong bubuyog at siya ang umiinom ng mga inuming pang-enerhiya. Nagbago siya sa kanyang anyo ng tao at tinanong siya ni Azusa kung bakit hindi siya nagpakilala kaagad. Kaya ipinaliwanag ni Bills na gusto niyang kumpirmahin na nananatili si Halkara doon at binanggit niya na nag-e-enjoy siyang lumipad sa mga bahay sa anyo ng isang langaw. Sinabi niya kay Halkara na kailangan niyang dumaan sa matinding problema para mahanap siya. At nagmakaawa si Halkara para sa kanyang buhay, na nagsasabing gagawin niya ang lahat para kay Bills. Masaya si Bills na marinig ito, ngunit hinawakan ni Azusa si Halkara, at sinabing ang lahat ng deal sa kanyang mag-aaral ay dapat gawin sa pamamagitan niya. Sinabihan niya si Bills na umalis, ngunit sa halip ay tinanong niya kung gusto siyang kalabanan ni Azusa, at sinabing matagal na siyang hindi lumaban. Sumang-ayon si Azusa na labanan siya ng patas, at pareho silang lumabas, kung saan binalaan siya ni Bills na pagsisisihan niya ang kanyang desisyon. Ngunit nang magpalat siya ng anyo ng demonyo, agad siyang nabigla dahil sa barrier na inilagay ni Azusa para sa kanya. Pinaalalahanan niya si Azusa tungkol sa pangako niyang lalaban ng patas. Kaya humihingi siya ng tawad sa kanya. Sa kabila ng kanyang masamang kalagayan, gusto pa rin niyang labanan si Azusa, ngunit bigla siyang nawala ng malay. Kaya dinala siya ni Azusa sa loob at gumamit ng recovery magic para pagalingin siya. Ngunit iniisip niya kung ito ay isang magandang ideya dahil siya ay isang demonyo. Hindi nagtagal ay nagising si Bills at napagtanto niya na si Azusa ay talagang isang mabuting tao.
Binanggit niya na kapag gumaling na siya, gusto niyang uminom muli ng energy drink ni Halkara, na ikinagulat niya dahil naisip niyang muntik nang mamatay si Bills dahil dito at gustong makaganti. Ipinaliwanag ni Bills na nang ininom niya ito habang ginagawa ang isang magdamagang trabaho, bigla siyang nakaramdam ng energetic, ngunit sa huli ay itinulak niya ang sarili, na nagpapaliwanag kung bakit siya nagkasakit. Inihayag niya na ang inuming enerhiya ay nagustuhan din ng hari ng demonyo at naging tanyag ito sa mga demonyo. Kaya, sa palagay niya ay kailangang gumawa ng higit pa si Halkara. Humingi siya ng tawad kay Azusa sa hindi pagkakaunawaan, ngunit masaya lang siya na hindi sila nauwi sa walang kwentang away. Inihayag ni Halkara na iniisip niyang ilipat ang pabrika sa kanilang kontinente dahil iniwan siya ng lahat sa kanyang bayan at makakatulong din ito sa kanya na manatiling malapit sa kanila. Sinabi ni Azusa na mayroon silang sapat na espasyo upang manatili siya sa kanila at lahat sila ay makapagpalit-palit sa pagluluto. Sina Falfa at Shala ay nagtanong kay Bills tungkol sa kanyang sarili, na sa tingin niya ay cute, at naisip niyang ampunan ang isa sa kanila, ngunit tinanggihan ni Azusa ang kanyang alok. Nagtataka si Haru kung may mga romantikong karanasan si Azusa, ngunit isiniwalat niya na wala pa siyang karanasan. At binanggit ni Halkara na dahil bata pa siya, ito lang ang gusto niyang pag-usapan. Tinanong siya ni Azusa tungkol sa kanyang edad. Kaya, inihayag niya na nasa 200 na siya, na bata pa para sa isang elf. Tinanong niya sina Falfa at Shala kung may gusto sila at pareho nilang mahal ang kanilang ina na talagang ikinatuwa ni Azusa. Naghahanda si Laika ng almusal para sa lahat. Ngunit bago nila ito masiyahan, sinabi niya sa kanila na kailangan niyang bumalik sa kanyang bayan. Nagulat ang lahat sa narinig at tinanong siya ni Azusa kung may problema siya dahil ang tingin niya sa kanya ay isang miyembro ng pamilya, ngunit ipinahayag ni Laika na kailangan niyang dumalo sa kasal ng kanyang kapatid. Binanggit niya na maaari silang sumama sa kanya kung gusto nila. Kaya, umalis silang lahat papunta sa Bulkang Rockco para dumalo sa kasal. Ine-enjoy nila ang tanawin habang naglalakbay sa likuran ni Laika, ngunit malapit nang masuka si Halkara, kaya huminto sila para magpahinga saglit. Hindi nagtagal ay ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay at nakarating sa kanilang destinasyon kung saan nakita nila ang mga pulang dragon na nagtitipon para sa kaganapan. Binati sila ng mga juniors ni Laika mula sa Girls' College. At habang naglalakad sila, aksidenteng natapakan ni Halkara ang isang plato. Kaya, hinawakan siya ng dragon sa pag-aakalang siya ay pagkain, ngunit hinayaan siya nito. At nakasalubong nila ang mga magulang ni Laika, ngunit ang kanyang ama ay masyadong maingay, kaya napilitan silang magtakpan ng kanilang mga tenga. Ipinakilala sila ni Laika sa kanyang nakatatandang kapatid na si Layla na kasama ng kanyang nobyo at tinanong sila ni Halkara kung paano sila nagkasama. Kaya ibinunyag ni Layla na childhood friends sila at nang magkita silang muli pagkatapos ng 8 taon ay nagpasya silang magpakasal. Bigla silang inatake ng isa pang tribo na tinatawag na mga asol na dragon na naninirahan sa kontinente at sikat sa pagiging malupit at walang kabuluhan. Ginagamit nila ang kanilang malamig na hininga upang i-freeze ang lahat. At binanggit ng kanilang leader na si Furion na nandyan siya para sirain ang kasal dahil mas matanda siya kay Layla at single pa rin siya. Binanggit niya na ang kanyang mga kasama ay magpapayelo ng bulkan. At dahil walang ibang pagpipilian ang mga pulang dragon, nagpasya silang labanan ang mga ito. Tinatakot nito sina Falfa at Shala, ngunit sinabihan sila ni Azusa na huwag nang mag-alala dahil siya na ang bahala dito. Tinawag niya si Halkara na nagpapanggap na patay ngunit muntik na siyang tapakan ng isang dragon kaya nagpasya siyang kumilos. Hinawakan sila ni Azusa at nagsimula silang tumakbo palayo ngunit inatake sila ng isang dragon na sinubukan silang palamigan ngunit ginamit ni Azusa ang kanyang mahika sa apoy upang kontrahin ang pag-atake nito. Hinarap ni Laika si Fira at nagsimula silang maglaban habang pinapanood sila ni Azusa na iniisip na hindi siya dapat makialam dahil siya ay isang tagalabas. Ngunit isang dragon ang biglang umatake sa kanya at wala siyang choice kundi ang lumaban. Kaya sinipa niya ang kanyang ulo, pinatumba siya. At sinabi niya kay Halkara na dalhin ang kanyang mga anak sa kaligtasan habang naghahanda siyang gamitin ang kanyang buong kapangyarihan para protektahan ang kanyang pamilya. Umakyat siya sa langit at nagpaulan siya ng apoy, na nakuha ang atensyon ng lahat. Kaya't pinalibutan siya ng lahat ng asul na dragon, at sabay-sabay silang umaatake, ngunit ginagamit niya ang kanyang mahika sa apoy upang ipagtanggol ang sarili. Binugbog niya ang mga ito at bumagsak silang lahat sa lupa. Habang napagtanto ng mga pulang dragon na napakalakas niya, nagulat si Fira at nagtataka siya kung paano matatalo ng tao ang isang dragon gamit ang pisikal na pag-atake. Kaya ipinaliwanag ni Azusa na ito ay dahil sa kanyang consistency. Sinipa niya si Fira na nagtitiis sa atake at nag-counter siya sa kanyang pag-atake ng yelo,
ngunit napagtanto ni Azusa na may isang atake lang si Fira. Kaya't ginagamit niya ang kanyang mahika sa apoy at nagawa niyang madaig siya. Habang nagagambala si Fira, sinipa siya ni Azusa mula sa itaas, na nagpabagsak sa kanya sa lupa, at tinatakot nito ang iba pang mga asul na dragon, kaya lumipad silang lahat. Binuhat ni Laika si Azusa at sinimulan nilang banggitin ang kanyang pangalan, ngunit napansin niya na hindi pa ito tapos dahil isa pang grupo ng mga asul na dragon ang papalapit sa bulkan. Sa kanilang paglalakbay, sinabi ni Laika na gusto lang niyang magkaroon ng magandang kasal ang kanyang kapatid, at tiniyak ni Azusa na magiging maayos ang lahat. Pagdating nila malapit sa bulkan, nakita nila ang mga asul na dragon na nakulong sa isang magic circle, na sumisipsip ng kanilang magic. Nagtataka sila kung sino ang nakapagkulong sa kanila at lumilitaw si Bills na nandoon siya upang tamasahin ang mga hot spring. Ngunit ang mga asul na dragon ay nagdudulot ng kaguluhan. Kaya pinarusahan niya sila gamit ang kanyang mahika ng demonyo. Humanga si Azusa na nagawa niyang talunin ang 5 asul na dragon. Ngunit sinabi ni Bills na siya ay isang mataas na ranggo na demonyo na nabuhay ng 3,000 taon, kaya hindi ito isang malaking bagay para sa kanya. Iniisip niya kung matatalo siya ni Azusa sa isang patas na laban, ngunit hindi siya interesadong labanan siya at sa halip ay yakapin siya. Sinabi ni Azusa kay Fira na magbago sa kanyang anyo ng tao para sa mga negosasyon at nakipagtulungan siya sa pagtatanong sa kanila kung ano ang gusto nila. Kaya ipinakita sa kanya ni Laika ang halagang dapat niyang bayaran para sa lahat ng pinsalang idinulot nila sa pag-atake at hindi siya makapaniwala kung gaano ito kamahal. Ngunit binanggit ni Laika na kung hindi siya magbabayad, kakailanganin niyang manatili doon magpakailanman. Kaya nag-aatubili siyang pumayag na gawin ito. Iniisip ni Azusa na dapat silang magkaroon ng isang kasunduan sa kapayapaan kung saan ang mga asol at pulang dragon ay hindi napapayagang makipaglaban. Ngunit binanggit ni Fira na ang panggigipit sa mga pulang dragon ang tanging layunin ng kanyang buhay. Nagbanta si Azusa na ikukulong siya kung hindi niya tatanggapin ang kasunduan, kaya pumayag siyang gawin ito. Tandaan na siya at si Azusa ay mga saksi sa kasunduan, na nagsasabing magkakaroon ng malubhang kahihinatnan kung sino man ang lalabag dito. Pagkatapos nito, ang lahat ng mga dragon ay nagbabago sa kanilang mga anyo ng tao, at nasiyahan sila sa natitirang bahagi ng party. Ibinibigay ng lahat ang kanilang best wishes sa bagong kasal, kasama na si Fira. Ngunit nang magbiro si Layla na hinding-hindi ikakasal si Fira, nagalit ito at sinusumpa siya. Nang gabing iyon, tinanong ni Laika si Azusa kung maaari niyang ipahinga ang kanyang ulo sa isang kondangan, na ipinapaliwanag na ginagawa ito ng kanyang kapatid na babae sa tuwing siya ay kinakabahan, at pumayag si Azusa na gawin niya ito. Nalasing si Halkara at nahimatay, kaya binuhat siya ni Bills, ngunit binalaan siya na huwag sa muka. Inaanyayahan niya ang iba na manatili sa Hot Spring Resort, na sinasabi sa kanila na nananatili siya doon, at tinatanggap nila ang kanyang imbitasyon. Ine-enjoy nila ang hot spring at naisip ni Azusa na para na talaga silang pamilya. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa lahat na nagsasabing mayroon siyang 2 anak at sina Bills at Laika ay parang kanyang mga kapatid, ngunit nakalimutan niyang banggitin si Halkara, kaya sinabi sa kanya ni Azusa na siya ang troublemaker. Nagpapalitan sila ni Halkara sa kanyang araw ng pagluluto, na nagpapaisip sa lahat na lilipat na siya, kaya nalungkot silang lahat. Nag-host sila ng goodbye party para sa kanya, ngunit binanggit niya na hindi siya pupunta kahit saan, sinasabing naghahanap lang siya ng bagong lugar na pagtatayuan ng kanyang pabrika. Nang maglaon, umuwi si Halkara na pagod, kaya nag-alala si Azusa, na sinasabi sa kanya na huwag ipilit ang sarili, ngunit binanggit ni Halkara na magiging maayos siya pagkatapos uminom ng energy drink. Sinabihan siya ni Azusa na umuwi bago lumubog ang araw, ngunit binanggit niya na may multo sa kanyang pabrika, kaya ang lahat ng mga lokal ay natatakot na magtrabaho doon at kailangan niyang gawin ang lahat sa kanyang sarili. Sinabi ni Shala na dahil hindi ito umaalis sa pabrika, maaari itong balanseng espiritu, na nananatili sa lugar kung saan ito namatay. Tinanong ni Halkara si Azusa kung maaari ba niyang alisin ito, ngunit binanggit niya na hindi siya magaling sa pakikitungo sa mga multo. Pakiusap ni Halkara, mapipilitan siyang patakbuhin ang pabrika ng mag-isa kapag hindi umalis ang multo. Kaya, atubiling pumayag si Azusa na tumulong, ngunit binanggit niya na gagawin lamang niya ito kung dumating ang kanyang katulong. Ginagamit niya ang kanyang summoning magic para ipatawag si Bills, ngunit nagkamali siya habang nag-chant siya, at dumapo si Bills sa malamig na water tub, na ikinagalit niya. Nagtataka siya kung bakit siya tinawag ng mga ito. Kaya kinuwento nila sa kanya ang tungkol sa multo at naiinis siya dahil pinapatawag nila siya para sa isang simpleng gawain. Ngunit ipinakita ni Falfa at Shala ang kanilang tiwala sa kanyang kakayahan. Kaya pumayag siyang tulungan sila.
Ngunit sinasabi nila sa kanya na ang multo ay lilitaw lamang sa gabi. Kaya nagalit siya, sinabi sa kanila na dapat ay naghintay sila hanggang sa gabi bago nila siya ipinatawag. Nang gabing iyon, pumunta silang lahat sa pabrika at mukhang may tiwala si Bills. Kaya naniniwala si Azusa na ipinatawag niya ang tamang tao. Natakot sina Azusa at Halkara, kaya lahat sila ay humawak sa kamay ng isa't isa, na bumubuo ng isang kadena. Tinanong ni Bills si Halkara kung saan lumilitaw ang multo, kaya ipinakita niya sa kanya ang silid, ngunit si Halkara at Azusa ay masyadong natakot na pumasok dito at iniisip kung maaari nilang laktawan ito. Dinala sila ni Bills sa loob, at pagkaraan ng ilang sandali, nahuli niya ang multo na nagngangalang Rosalie. Tinanong siya ni Halkara kung ano ang ginagawa niya doon. Kaya, inihayag niya na ilang daang taon na ang nakalilipas, nabalitaan niyang ikakasal na siya sa isang maharlika na pamilya. Akala niya ay napili siya dahil sa kanyang kagandahan at kagandahang asal, ngunit napagtanto niyang niloloko siya ng kanyang mga magulang dahil ipinagbili siya sa isang maharlika na pamilya. Iniisip ni Halkara kung maganda ba ang ugali niya dahil mukhang hindi siya gaya nito, ngunit ipinaliwanag ni Rosalie na nagbago siya pagkatapos gumugol ng ilang daang taon bilang multo. Sinabi niya sa kanila na sa kanya ang lugar, at iniisip ni Azusa kung ano ang susunod nilang gagawin. Kaya, iminumungkahi ni Bills na burahin si Rosalie, ngunit pinigilan siya ni Azusa, sa pag-aakalang hindi ito magandang solusyon. Nagtataka si Halkara kung makakaalis na lang ba si Rosalie, ngunit ibinunyag niya na hindi niya kaya, sinasabing ilang beses na niya itong sinubukan, ngunit sinabi sa kanya ni Bills na mayroong paraan palabas, ipinaliwanag na ang kanyang espiritu ay makakaalis kung sasakupan niya ang katawan ng isang buhay na tao, ngunit mas mabuti kung pipiliin nila ang isang taong walang lakas ng loob. At lahat sila ay naniniwala na si Halkara ay ang perpektong pagpipilian. Kaya, itinali nila siya sa isang upuan. Matagumpay na sinakop ni Rosalie ang kanyang katawan, at iniimbitahan siya ni Azusa na manatili sa kanila dahil gusto niyang maging masaya siya. Masaya si Rosalie na marinig ito at tinawag niya si Azusa, na kanyang nakatatandang kapatid, na nagsasabing paprotektahan siya nito kahit napatayin siya nito. Ngunit ipinaalala ni Azusa sa kanya na siya ay patay na. Pagkarating sa kanilang bahay, sinubukan ni Rosalie na bumalik sa kanyang orihinal na anyo, ngunit hindi siya makaalis sa katawan ni Halkara. Humingi siya ng tulong kay Bills, at iniisip ni Laika kung ang pagkakaroon ng dalawang kaluluwa sa kanyang katawan ay magkakaroon ng negatibong epekto kay Halkara. Kaya binanggit ni Bills na maaaring humantong ito sa kanyang kamatayan, ngunit ayaw siyang saktan ni Rosalie. Kaya sinubukan niyang kitilin ang sarili niyang buhay, ngunit pinigilan siya ni Azusa dahil papatayin din ito si Halkara. Nagdaraos sila ng pulong para talakayin ang isyu at iminumungkahi ni Laika na dapat nila siyang paikutin dahil gumagana ito kapag kailangan niyang alisin ang mga nakastock na cookies sa isang garapon. Kaya pinaikot-ikot siya ni Azusa, itinapon siya sa malayo, ngunit hindi ito umubra. At binanggit ni Laika na ang pagpindot sa garapon mula sa likod ay maaaring gumawa ng lansihin. Kaya sinaktan ni Shala si Halkara, ngunit sinasaktan lang siya nito. Binanggit ni Laika na binasag niya ang kahon bilang huling paraan. Kaya naghanda si Bills na patayin si Halkara, ngunit pinigilan siya ni Azusa sa tamang oras. Iminungkahi ni Falfa na sorpresahin nila si Rosalie. Kaya't dinala siya ni Azusa at Laika sa langit at hinayaan nilang bumagsak, ngunit hindi pa rin ito umubra. Pagkatapos nito, sinubukan nila ang ilang iba pang mga pamamaraan, ngunit wala sa mga ito ang gumagana. Kaya pilit nila itong lasingin, umaasang si Halkara na ang pumalit sa katawan kapag nakatulog na siya. Gumagana ang plano at bumalik si Halkara sa kanyang katawan na nagtataka kung paano siya nakarating doon. Pagkatapos noon, inihagis nila ito sa malamig na tubig, dahilan para makaalis si Rosalie sa katawan. Humingi siya ng paumanhin sa naging gulo sa kanila at sinabi ni Halkara na mahihirapang maibalik ang mga manggagawa sa pabrika, ngunit gumawa si Azusa ng isang plano. Ipinakita nila si Rosalie bilang isang mabuting multo na tumutulong sa lahat gamit ang kanyang kapangyarihan. Kaya, tinatanggap nila siya bilang bahagi ng kanilang bayan at masaya siyang magkaroon ng mga bagong kaibigan. Pagkatapos nito, binati ni Bills si Azusa dahil ginawaran siya ng Demon Medal of Honor. Ipinaliwanag ni Bills na ito ay isang parangal na ibinibigay sa mga individual na minamahal ng mga demonyo na gumawa ng mga kahangahangang kontribusyon sa lipunan. Sa tingin niya ay karapat-dapat ito kay Azusa dahil pinatigil niya ang digmaan sa pagitan ng pula at asul na mga dragon, at lahat ay natuwa sa balita. Mukhang hindi siya interesado, ngunit nagpasya siyang tanggapin ito pagkatapos makita ang kanilang kaguluhan. Inihayag ni Bills na magaganap ang seremonya sa loob ng 3 linggo, na sinasabing kukunin niya ang mga ito bago ito magsimula. Iniisip ni Azusa kung saan ito magaganap. Kaya, inihayag ni Bills na gaganapin ito sa teritoryo ng demonyo, at nabigla ang lahat nang marinig ito.
Tiniyak niya sa kanila na hindi nila kailangang mag-alala dahil nagbago na ang mga demonyo. Kaya, hindi sila mananakit ng tao basta magpakita lang sila ng manners. Iniisip ng lahat na magiging mahirap para kay Halkara dahil hindi niya alam kung paano kumilos, at sinubukan niyang gumawa ng dahilan upang maiwasan ang pagdalo sa seremonya, ngunit ipinaliwanag ni Shala na ang paglaktaw ay magiging isang malaking insulto sa mga demonyo. Iniisip ni Rosalie kung imbitado siya dahil multo siya. Kaya, sinabi sa kanya ni Azusa na sasama siya sa kanila dahil bahagi siya ng pamilya. Napagtanto nila na kakailanganin nila ng bagong damit para sa kanya, ngunit binanggit niya na hindi niya mapapalitan ang kanyang damit. Nagtataka si Azusa kung may tindahan ng mga multo, ngunit ipinaliwanag ni Halkara na walang gagawa nito dahil walang pera ang mga multo para bumili ng damit. Ibinunyag ni Shala na kamakailan ay naging kaibigan niya ang isang researcher na maraming alam tungkol sa mga multo. Kaya lahat sila ay binisita siya at sinabi niya sa kanila na ang mga multo ay natigil sa mga damit na sinuot nila noong sila ay nabubuhay dahil ang mga damit ay nakatali sa kanilang mga alaala. Naisip ni Rosalie na dapat na silang sumuko, ngunit biglang naalala ni Azusa ang kanyang espesyal na kakayahan na nagpapahintulot sa kanya na lumikha ng mahika at ginugol niya ang buong gabi sa paggawa ng isang spell upang lumikha ng isang damit para kay Rosalie. Matapos ang ilang nabigong pagtatangka, sa wakas ay nakapaghanda siya ng magandang damit, at natuwa ang lahat na makitang suot ito ni Rosalie. Hindi nagtagal ay dumating si Bills na may dalang Leviathan, na lumilipad sa kalangitan, at mayroon pa itong gusali. Ipinakita niya sa kanila ang silid ng panauhin, na inihayag na mayroon itong malaking paliguan, kung saan nakilala nila ang isa pang Leviathan na nagngangalang Vania. Inutusan siya ni Bills na bumalik sa trabaho, at ipinaliwanag niya na ang tubig ay mabuti para sa kanilang balat, ngunit matutunaw sila nito kung mananatili sila doon ng masyadong matagal. Ipinakilala ni Vanya ang kanyang sarili sa grupo at binanggit niya na ang kasalukuyang sinasakyan nila ay ang kanyang nakatatandang kapatid na babae na nagngangalang Fatla. Ibinunyag niya na salitan sila sa paglipad at paglilingkod sa mga bisita, na sinasabi sa lahat na naghanda siya ng pagkain para sa kanila. Sinabi sa kanila ni Bills na maaari nilang tanungin si Vanya kung may kailangan sila at naisip ni Azusa na masyadong mabait ang mga demonyo sa kanila. Kaya sinabi sa kanya ni Bills na karapat-dapat siya sa lahat ng mga gantimpala dahil itinigil niya ang digmaang dragon na nagsasabing ang kanyang pangalan ay bababa sa kasaysayan. Pagkatapos nito, nasiyahan sila sa masarap na pagkain at lahat sila ay naliligo ng mainit. Sa gabi, habang ang iba ay natutulog, pinagmamasdan ni Rosalie ang magandang kalangitan at hinahangaan niya ang kagandahan nito. Nagising din si Halkara at gusto na niyang maligo, pero hindi sinasadyang pumunta siya doon. Pinasalamatan siya ni Rosalie sa pagtatayo ng pabrika dahil binigyan siya nito ng pagkakataong umalis sa lugar kung saan siya namatay, na sinasabing namiss niyang makakita ng napakagandang tanawin. Sinabi ni Halkara na lahat sila ay isang pamilya, na nagsasabing walang bagay na pabor sa pagitan nila. At masaya si Rosalie sa narinig. Kinaumagahan, iniisip nila kung nasaan si Halkara, at iniisip nila na maaaring matagal na itong nanatili sa paliguan. Kaya, natarante silang lahat, ngunit napagtanto nilang ayos lang siya habang sinasabi niya sa kanila na nahulog lang siya sa kanyang kama. Ipapakita sa kanila ni Bills ang Royal Capital habang binabanggit niya na magkakaroon muna sila ng audience kasama ang hari ng demonyo. Ipinahayag niya na ang seremonya ay gaganapin bukas, ngunit ang lahat ay natatakot na makilala ang hari ng demonyo. Sa kanilang paglalakbay, sinabi niya sa kanila ang tungkol sa iba't ibang tribo ng demonyo, at nalaman natin na ang ilan sa kanila ay mukhang tao habang ang iba ay kahawig ng mga hayop. Iniisip ni Azusa kung kailangan bang makipagkita sa hari ng demonyo, at ibinunyag ni Bills na ang parangal ay ibibigay niya. Kaya mas mabuting makipagkita sa kanya bago ang seremonya. Natatakot sina Laika at Halkara na kung sila ay magkamali, sila ay magdaranas ng isang malupit na kamatayan. Ngunit nagalit si Bills at sinabing papatayin niya sila kapag iniinsulto nila ang kanyang hari. Ang kastilyo ay nasa anyo ng isang maze dahil gusto ng mga demonyo na lituhin ang mga kaaway na sumusubok na salakayin sila. Sa silid ng trono, natagpuan nila ang isang batang babae na nagngangalang Pecorio na bumati sa kanila at sinabihan siya ni Halkara na lumayo dahil kailangan nilang makilala ang hari ng demonyo. Binanggit niya na dapat niyang itago ang kanyang tunay na ugali para maging ligtas. Ngunit ipinaliwanag niya na wala siyang masamang intensyon at nagulat si Pecorio nang marinig ito, ngunit napansin ni Laika na walang laman ang trono at ipinahayag ni Bills na nakatayo sa harapan nila ang hari ng demonyo. Binanggit ni Pecorio na hindi niya gustong batiin ang mga tao mula sa mas mataas na lugar, kaya bumaba siya para salubungin sila. Agad na humingi ng paumanhin si Halkara sa kanyang inugali, ngunit muli siyang nagkamali sa maling pagbigkas ng pangalan ni Pecorio. Ngunit binanggit niya na ayos lang at sinabihan niya si Halkara na iangat ang kanyang ulo.
Ngunit napakabilis niyang bumangon at hindi sinasadyang natumba si Pecora. Kaya nataranta ang lahat at naaresto si Halkara. Sinabi ni Azusa na ayon sa batas, maaaring mapatay si Halkara at sa pinakamasamang sitwasyon ay mawawasak ang kanyang buong nayon. Natatakot ang lahat na baka mapatay din sila, ngunit sinabi ni Azusa na ayon kay Bills, maliligtas sila kapag pinatawad sila ng hari ng demonyo pagkatapos niyang magising. Lumabas si Rosalie sa dingding at sinabi kay Azusa na may mga halamang gamot sa hardin, ngunit iniisip nila kung paano sila makakarating doon. Nagboluntaryo si Laika na kunin ang mga ito, at nagbago siya sa kanyang maliit na dragon form, na nakita ni Azusa na cute. Hindi nagtagal ay dinala niya ang mga halamang gamot, at naghanda si Azusa ng isang potion, sinabing ito ay makagigising kay Pecora dahil ito ay mapait at matapang. Nagtataka sila kung paano sila makakarating sa kanyang silid, ngunit biglang lumitaw si Vanya, sinabing ipinadala siya ni Bills doon. Binigyan niya sila ng mapa at damit, na magagamit ni Azusa para makapasok sa silid ng doktor. Sinabi niya na ang lahat ay nasa panik, kaya hindi nila mapapansin ang kanyang pagkakakilanlan, at ipinangako niyang gagabayan siya sa iba pa. Sa daan, sinabi ni Azusa na kung mahuli sila, pareho silang mapaparusahan, ngunit sinabi ni Vanya na wala siyang pagpipilian dahil inutusan siya ni Bills na tulungan sila. Habang sinusubukan nilang abutin ang hari ng demonyo, hinarang sila ng mga gwardya na nagtanong kay Azusa ng kanyang pangalan dahil kilala na nila ang tunay na doktor. Kaya nagsimulang magpanik si Vanya at napilitang ibunyag ni Azusa ang kanyang pagkakakilanlan habang si Bills ay nagpapanggap na walang alam. Nahuli nila si Vanya at sinubukang salakayin si Azusa, ngunit nagpasya siyang labanan sila para sa kapakanan ng kanyang pamilya at agad na pinabagsak ang mga gwardya na umaatake sa kanya. Binanggit niya na kailangan niyang makita ang hari ng demonyo, ngunit sinabihan ng kanilang pinuno ang mga gwardya na gumamit ng mahika at pigilan siya sa anumang paraan, ngunit kahit na ang kanilang pinagsamang salamangka ng yelo ay hindi siya masasaktan. Winipe out niya ang sahig kasama ang mga ito, ngunit iniisip niya kung sumobra ba siya. At sinabi ni Bills na kapag ang ibig niyang sabihin ay negosyo, maaari niyang sirain ang isang buong bansa. Pumasok sila sa silid ng hari ng demonyo at sinubukan ni Azusa na painumin siya ng magic potion, ngunit bigla siyang nagising dahil nakaramdam siya ng kaguluhan sa kanyang paligid. Tinanong niya si Azusa kung ano ang sinusubukan niyang ipainom sa kanya at binanggit niya na ito ay isang healing potion lamang, at sinabing gusto niya siyang gisingin, ngunit sinabi ni Pecora na ito ay parang lason. Inilabas niya ang kanyang sandata at sinabi kay Azusa na kailangan niyang labanan siya sa isang tunggalian upang patunayan ang kanyang kawalang kasalanan. Ipinaliwanag ni Pecora na kung manalo si Azusa nang hindi siya sinusubukang patayin, ito ay magpapatunay na siya ay inosente, ngunit ang lahat ay tapos na kung siya ay matalo. Sinabi niya na ang pagkatalo ay hindi isang opsyon dahil ang lahat ng kanilang buhay ay nasa linya at bigla siyang inatake ni Pecora, ngunit nagawa niyang maiwasan ito, na ikinagulat ng hari ng demonyo. Binanggit niya na siya ay isang level 99 na mangkukulam, ngunit napagtanto niya na ang kanyang sombrero ay pinutol sa panahon ng pag-atake. Sinubukan niyang iwasan ang mga pag-atake ni Pecora at nagtataka siya kung bakit hindi siya inaatake ni Azusa. Ipinapaalala sa kanya na ang buhay ni Halkara ay nasa linya, kaya nagseryoso si Azusa at binanggit niya na pagdating sa pagprotekta sa kanyang pamilya, hindi siya magpapakita ng anumang pag-aalinlangan. Sinuntok niya si Pecora na hamarang dito gamit ang kanyang espada, ngunit natamba ito ng impact at napaatras siya. Sinabi ni Azusa na tapos na ang labanan, ngunit iniisip ni Pecora na maaari pa rin niyang ipagpatuloy ang laban. Kaya sinabi sa kanya ni Azusa na nawasak ang kanyang espada at bigla itong nabasag. Sinabi niya sa kanya na iligtas si Halkara, ngunit ginulat siya ni Pecora sa pamamagitan ng pagtawag sa kanyang big sis, na sinasabing gagawin niya ang anumang sasabihin niya. Ibinunyag niya na ang lahat ng ito ay pagsubok dahil gusto niyang makahanap ng mas malakas kaysa sa kanya na maaari niyang igalang at sambahin. Pagkatapos nito, pinalaya ni Pecora si Halkara at pinakiusapan niya si Azusa na halikan siya sa pisngi, sinabing may eksena sa paborito niyang libro kung saan hinahalikan ng nakatatandang kapatid na babae ang kanyang nakababatang kapatid. Pagkatapos ng bahagyang pag-aalinlangan, sa wakas ay pumayag si Azusa na gawin ito, ngunit nakita sila ni Halkara at ng iba pang nag-iisip na sila ay magkasintahan. Nagalit si Pecora kay Halkara dahil sa pang-iistorbo sa kanila, at nagbanta siyang papatayin sila, ngunit sinabi ni Falcon na hindi pa siya hinalikan ni Azusa, kaya marahan niyang hinalikan ang kanyang mga anak na babae at niyakap ang iba pa niyang pamilya. Nang maglaon sa seremonya, tinawag ni Pecora sina Azusa at Laika sa entablado, ngunit ginulat niya sila sa pamamagitan ng pag-imbita rin kay Fiora. Sinabihan niya si Azusa na haplasan ang mga sungay ni Fiora, ibig sabihin ay nagpapasakop siya sa kanya, ngunit lumalaban siya.
Kaya, sinabi sa kanya ni Pecora kung hindi siya makikipagtulungan, sasabihin niya kay Laika na gawin ito, kaya nag-atubili siyang tanggapin. Sa kanilang pag-uwi, sumakay sila kay Vanya habang si Fatla ay tumutugon sa kanilang mga pangangailangan. Nagtataka si Azusa kung kailan aalis si Fira, ngunit ipinaliwanag niya na isinuko na niya ang kanyang sarili kay Azusa, kaya hindi niya ito maaring iwan. Sinabi sa kanya ni Laika na hindi nila kailangan ng dalawang dragon sa kanilang bahay, kaya dapat niyang utusan si Fira na umalis. Ngunit ipinaliwanag niya na ayon sa kanilang mga kaugalian, kailangan niyang mamatay kung iiwan niya ang kanyang master. Biglang nanginig si Vonya nang maalala niya ang isang biro, at hindi sinasadyang nahulog ni Fatla ang honey water kay Azusa, ngunit pinangangalagaan siya ni Fira. Inutusan niya si Fira na kumilos ng malaya sa kanilang pag-uwi, sinabing magbibigay siya ng payo kay Fira kung kailangan niya ito, ngunit kailangan niyang mamuhay ng nakapag-iisa dahil malaya siya. Napaiyak siya at pinakiusapan niya si Azusa na haplasin ang kanyang ulo sa huling pagkakataon. Kaya naisip ni Azusa na maaaring itinago niya ang kanyang malambot na bahagi sa lahat. Tinatawag niya ang kanyang mama, ngunit biglang sumama si Laika sa kanila at hinawakan niya si Fira. Sinabi sa kanya na huwag nang guluhin si Azusa na parang aso. Ngunit ipinaliwanag niya na siya ay isang malayang dragon na nagbibigay sa kanya ng lahat para sa kanyang may bahay. Pagkaraan ng ilang araw, nagising si Azusa. At habang ine-enjoy niya ang kanyang umaga, narinig niyang nag-aaway sina Laika at Fira kung kaninong cookies ang mas masarap. Ibinunyag ni Rosalie na mula nang dumating si Fira doon ay walang tigil silang nagtatalo, ngunit dahil hindi nila kayang makipaglaban sa kanilang mga kamao, niresoldo nila ang kanilang hindi pagkakasundo ng mapayapa. Binanggit ni Azusa na pareho ang lasa ng kanilang cookies, ngunit gusto nilang pumili siya ng isa, kaya naman nagtataka si Halkara kung bakit sila sobrang init ngayon. Kaya, sinabi sa kanya ni Shala na ang mga dragon ay mahilig sa karne at matagal na silang hindi kumakain ng karne. Ngunit biglang sumulpat si Natalie at sinabi niya sa kanila ang tungkol sa pagsiklab ng Long Hammerboar sa kagubatan ng nila. Ipinaliwanag niya na hindi sila kayang harapin ng mga lokal, kaya umaasa silang si Azusa ang bahala dito. Hindi niya naramdaman ang pangangailangang talunin ang mga halimaw dahil mayroon na siyang sapat na mga magic stone, ngunit sinabi sa kanya ni Natalie na hindi sila mga halimaw, kaya hindi sila maghuhulog ng mga bato, at binanggit niya na sila ay naguhulog ng karne sa halip. Nang marinig ito, nakiusap sina Laika at Fira sa kanilang master na kunin ang trabaho, na ikinagulat niya, ngunit sinabi sa kanya ni Halkara na maaaring gutom na sila sa karne. Umalis sila patungo sa kagubatan habang si Halkara naman ay naiwan para alagaan ang mga bata. Tumingon-lingon si Rosalie sa paligid at sinabi niya sa kanila na kung sila ay dumiretso, makakahanap sila ng 15 boars, na ikinatuwa ni Fira at nagmamadali siyang mahuli ang mga ito. Ngunit ang kanyang mga damit ay sumabit sa mga sanga, kaya't hinubad niya ang mga iyon sa pag-aakalang walang ibang tao, ngunit nakahanap siya ng mga tao sa paligid ng ilog, kaya siya ay napahiya. Pagkatapos niyang magbihis, itinapon ng mga boars ang kanyang mga damit, at pinilit niyang labanan ang mga ito ng hubot-hubad, ngunit lahat ay dumating upang tulungan siya, at mabilis nilang natalo ang mga boars. Habang nagluluto sila ng karne, nag-ambala sila ni Bills at Vanya, na nagsauli ng mga damit ni Fira. Ibinunyag nila na naparito sila upang imbestigahan ang mga baboy ramo at mangalap ng pagkain para sa kaharian ng demonyo. Ngunit dahil natipon na nila ang lahat ng karne, napadali nito ang kanilang trabaho. Nang gabing iyon, humingi ng paumanhin sina Laika at Fira sa kanilang pag-uugali, at binanggit nila na naglagay sila ng taya para sa paligsahan kung saan ang mananalo ay matutulog sa tabi ni Azusa ng isang gabi. Pero niyaya niya silang dalawa na matulog sa tabi niya. At pinaalalahanan niya silang maging palakaibigan dahil lahat sila ay magkakapatid. Kinagabihan, nagising siya, ngunit napagtanto niyang wala sila sa kanilang higaan dahil kinakain nila ang mga natira sa pangangaso. Kinabukasan, narinig ni Azusa ang dalawang babaeng nag-uusap tungkol sa Highland Witch na tumutulong sa mga tao sa buong mundo. Kaya, napagtanto niya na may gumagaya sa kanya, at nagpasya siyang turuan ng leksyon ang impostor. Sinimulan nila ang kanilang pagsisiyasat at naisip ni Laika na ang isang bar ay maaaring maging isang magandang lugar upang mangalap ng impormasyon. Pero nang bumisita sila sa bar, nagulat sila sa pagiging bastos ng lahat. Sinabi ng bartender na hindi maganda ang takbo ng kanilang negosyo, kaya nagpalit sila ng tema at sinimulan nilang tretuhin ang kanilang mga customer bilang mga baboy. Ipinaliwanag niya na gumana ang kanilang diskarte at binanggit niya na may alam siya tungkol sa Highland Witch, ngunit sinabi niya sa grupo ni Azusa na tretuhin ang mga customer ng walang paggalang, na nangangakong sasabihin sa kanila kung ano ang alam niya kung makikipagtulungan sila. Nagpasya sina Laika at Azusa na gawin ito at napagtagumpayan nila ang lahat ng mga customer sa kanilang mga walang galang na pananalita. Kaya, sinabi sa kanila ng bartender na makikita nila ang mangkukulam sa hilaga.
Kaya, naglakbay sila pahilaga at nakita nila ang impostor na isang matandang babae. Sinabi ni Azusa sa lahat na siya ay isang pekeng at hinahamon niya ang impostor sa isang tunggalian, ngunit bigla siyang tumakbo. Hindi nagtagal ay nahuli nila siya at ito pala ay isang babae na nagngangalang Ino na nagpapanggap na matandang babae. Humingi siya ng paumanhin para sa kanyang mga aksyon, ngunit sinabi sa kanya ni Azusa na okay lang dahil hindi niya sinasadya ang anumang pinsala, at napagtanto ni Laika na isa rin siyang mangkukulam. Tumingin si Azusa sa paligid ng kanyang bahay at nakakita ng ilang katakot-takot na bagay, habang tinanong ni Laika si Ino kung gumagawa siya ng mga magic potion. Kaya, ipinakita niya sa kanila ang mga tablet tas na ginawa niya, na sinasabing pinapawi nito ang pagkahapo at pagkapagod sa mata, at pinapanatili pa nilang malusog ang bituka. Sa tingin ni Azusa, napakahusay ng kanyang mga produkto, at sinabing ito ay magiging isang malaking hit kung ibebenta niya ang kanyang gamot. Ngunit sa palagay niya ay hindi matalino para sa isang mangkukulam na i-advertise ang kanyang sarili ng walang ingat, na nagsasabing hindi niya ito gagawin maliban kung may pumayag na tulungan siyang ibenta ang mga ito. Hindi siya maintindihan ni Laika, tinatanong siya kung ano ang gusto niyang matupad dahil hindi pare-pareho ang kanyang mga pahayag. Ngunit sinabi ni Azusa na alam niya ang nararamdaman ni Ino, sinabi ni Ino na gustong maging isang henyong mangkukulam na hindi mahilig magnegosyo, ngunit sa parehong oras, gusto niyang makilala sa kanyang kadakilaan. Inatin niya na gusto niyang sumikat, gusto raw niyang gawing rebulto siya ng mga tao. At sinabi sa kanya ni Azusa na upang makamit ang kanyang mga layunin, kailangan niyang maakit ang atensyon ng lahat. Pagkatapos nito, binuksan ni Ino ang kanyang stall sa isang lokal na festival kung saan ibinibenta niya ang kanyang mga magic pills habang si Laika at Fira ay nagbibenta ng kanilang cookies. Nagpadala si Ino ng liham kay Azusa sa paglaon sa pasasalamat sa kanya para sa kanyang tulong at sinabi niya na ang kanyang negosyo ay namumulaklak dahil sa kanilang suporta. Nakita natin si Azusa na naghahanda ng almusal nang sabihin sa kanya ni Shala na si Falfa ay naging slime na ikinagulat niya sa pag-aakalang si Shala ay nagbibiro. Ngunit naalala niya na nang magising siya, sarado ang bintana at sa halip na ang kanyang nakatatandang kapatid na babae, tanging ang slime ang naruroon. Niyakap ng slime ang mga binti, na nagpaparamdam sa kanya na si Falfa talaga ito. Sinabi ni Halkara na dahil siya ay isang espiritu, maaaring mayroon siyang kakayahang mag-transform sa isang slime, ngunit si Shala ay walang kaalam-alam tungkol dito. Iniisip ni Azusa na hindi magiging madali ang paggawa ng magic na magpapabago sa kanya pabalik sa kanyang anyo ng tao. At iminungkahi ni Fira na kumonsulta sa mga demonyo. Kaya ipinatawag ni Azusa si Bills at muli siyang dumapo sa malamig na tubig. Sinabi sa kanya ni Azusa na naging slime si Falfa, ngunit nagalit siya dahil sa tingin niya ay nagbibiro si Azusa. Kaya ipinakita ni Azusa sa kanya si Falfa at sinabi sa kanya ang lahat. Niyakap ni Bills si Falfa at nagtataka si Azusa kung alam niya kung paano siya ibalik, ngunit sinabi niya na dapat silang kumonsulta sa isang slime para sa mga bagay na may kinalaman sa mga slime. Binanggit niya na mayroong isang matalinong slime sa kastilyo na maaaring makatulong sa kanila. Kaya, sinabi ni Azusa sa lahat na huwag nang mag-alala at umalis siya patungo sa kastilyo. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa kanilang destinasyon at nabanggit ni Bills na ang matalinong slime ay gustong manatili sa mga tahimik na lugar, ngunit lumalabas na nakalimutan niya ang daan at sila ay naligaw. Sinabihan niya si Azusa na huwag nang mag-alala dahil naghulog siya ng maliliit na piraso ng tinapay. Ngunit napagtanto nilang kinakain na sila ni Falfa, kaya napilitan silang bumalik sa ibabaw. Nakita sila ni Pecora at hiniling niya kay Azusa na halikan siya kung gusto niyang malaman ang mga sagot. Kaya naman, nag-aatubili siyang hinahalikan. Sinabihan sila ni Pecora na tingnan ang kalapit na shed kung saan nakakita sila ng isang nakatagong daanan na humahantong sa kanila sa slime. Gumagamit ito ng board na may sulat para makipag-usap, ngunit hindi ito makakatulong sa kanila at sinabihan silang bisitahin ang magician na slime, na nakatira sa pinakamataas na bundok ng Tamriana Province. Nagpasalamat si Azusa sa slime, at lahat sila ay bumalik sa pamamahinga, nagpaplanong ipagpatuloy ang kanilang paghahanap sa susunod na araw. Kinabukasan, nakarating sila sa isang bahay sa bundok kung saan sinalubong sila ng isang batang babae na ang magician na slime, at ibinunyag niya na gumamit siya ng transformation magic para baguhin ang kanyang hitsura. Ibinahagi nila ang kanilang problema sa kanya at hawak niya si Falfa na nagpaparamdam sa kanya na ang kanyang pagkalastiko ay iba sa isang ordinaryong slime. Matapos suriing mabuti ang kanyang katawan, binanggit ng magician na slime na ang pangunahing problema ay ang posisyon ng pagtulog ni Falfa. Ipinaliwanag niya na tiyak na napinsala ni Falfa ang isang kalamnan habang siya ay natutulog, na nagpahirap sa kanya na mapanatili ang kanyang anyo ng tao, kaya siya ay naging isang slime. Tinanong nila ang magician na slime kung maaari niyang ibalik si Falfa sa kanyang anyo ng tao,
ngunit binanggit niya na ang kanyang magic ay gumagana lamang sa maikling panahon, kaya hindi nito malulutas ang problema. Sinabi niya sa kanila na makilala ang manlalaban na slime, na nakamit ang kanyang anyo bilang tao sa pamamagitan ng paggalaw ng katawan. Nagtataka sila kung saan nila siya mahahanap. Kaya, ang magician na slime ay nagpahayag na siya ay nasa isang katimugang bayan na tinatawag na Kenley, kung saan siya ay lalahok sa isang fighting tournament. Binanggit niya na ayon sa bulong-bulungan, siya ay isang nag-iisang manlalaban na naghahanap lamang ng lakas. Kaya nagpa siya si Azusa na lumahok sa paligsahan. Pagdating nila doon, nalaman nilang nakikilahok din si Bills at binalaan niya si Azusa na mag-ingat dahil bawal ang magic. Parehong madaling natalo ni Azusa at Bills ang kanilang mga kalaban at umabot sila sa semi-finals kung saan madaling natalo ni Bills ang manlalaban na slime na nag-aalala kay Azusa dahil gusto niyang tanungin siya tungkol kay Falfa. Ngunit binanggit ni Bills na pareho siya ng layunin ni Azusa at nangako siyang makikipag-ayos sa manlalaban na slime para makapag-focus si Azusa sa kanilang laban. Bago ang kanilang laban, bumalik si Falfa sa kanyang orihinal na anyo sa tulong ni Bills at binanggit niya na malaya silang makakalaban ng walang anumang hadlang. Sa pagsisimula ng laban, sinubukan ni Azusa na atakihin si Bills, kaya ginamit niya ang kanyang mga pakpak para iwasan ang pag-atake, ngunit hindi iniisip ng mga manunood na siya ay isang demonyo, iniisip na siya ay may suot na mga pakpak at sungay dahil ito ay mukhang stylish. Sinabi ni Bills na hindi niya kayang pantayan ang bilis ni Azusa, kaya nagpa siya siyang atakihin ang kanyang mahinang lugar, ngunit dahil marami siya, hindi niya magawang magpasya kung alin ang aatakihin. Sinabi ni Azusa na hindi siya maaaring lumipad dahil hindi siya maaaring gumamit ng mahika. Kaya, hihintayin na lang niyang umatake si Bills sa tuwing handa na siya. Ngunit nang magmadali siyang salakayin si Azusa, mabilis niya itong hinawakan sa kanyang mga pisngi, na nagpapakitang ito ay bahagi ng kanyang plano. Sinuntok niya si Bills, ngunit hinaranggan niya ito, at pareho silang nagsisikap na atakihin ang isa't isa habang napapansin ng lahat na mukhang pantay ang lakas nila. Pinupuri siya ni Azusa at isiniwalat niya na nagsanay siya ng husto upang maghanda para sa kanilang laban. Sinabi sa kanya ni Azusa na ikinararangal niya na itinuturing siya ni Bills na isang karapat-dapat na kalaban, ngunit sa katotohanan ay iniisip niyang masyadong mahina si Bills para sa kanya. Narinig niya si Falfa na tiwala na mananalo ang kanyang ina. Kaya binanggit ni Azusa na kailangan niyang manalo para sa kanyang anak. Naiwasan niya ang susunod na pag-atake ni Bills at napabagsak siya sa isang atake. Kaya nanalo siya sa laban at tinanong niya si Bills kung ayos lang siya at sinabi niyang ayos lang siya ngunit naisip ni Azusa na maaari siyang masaktan kaya niyakap niya ito. Binanggit ni Azusa na willing siyang magkaroon ng rematch pero ipinaliwanag niya na magiging hassle ito. Kaya dapat maghintay ng ilang sandali si Bills ngunit sinabi sa kanya ni Bills na magugulo ang kanyang pangarap na mapayapang buhay dahil nakita ng lahat kung gaano siya kalakas. Bumisita sila sa manlalaban na slime para pasalamatan siya sa kanyang tulong ngunit nalungkot siya dahil hindi niya mapanalunan ang premyong pera. Hiniling niya kay Azusa na kunin siya bilang isang martial arts student, ngunit sinubukan niyang iwasan ito. Kaya para patunayan ang kanyang potensyal, hinahamon siya ng slime sa isang friendly match. Habang malapit nang magsimula ang laban, nakaramdam siya ng madilim na aura sa paligid ni Azusa, na makikita lamang sa paligid ng mga nakapatay ng hindi mabilang na slime. Kaya nabigla siya at nawala ng malay. Kaya binuhat siya ni Azusa pabalik sa kanyang bahay. Nang magising siya, napansin niyang ayaw na niyang maging estudyante ni Azusa, ngunit biglang sumama sa kanila si Bills, at pinakiusapan siya ng slime na maging guro niya. Sinabi ni Azusa na maaaring maging kapaki-pakinabang na turuan siya ni Bills dahil lagi nilang malalaman kung saan siya hahanapin kung sakaling maging mga slime muli ang mga babae. Nag-alinlangan si Bills sa una, ngunit lahat ay nakikiusap sa kanya na gawin ito, kaya nagpasya siyang maging guro ng mga slime. Pagkalipas ng ilang araw, napansin ng mga batang babae ang isang poster tungkol sa isang musician na nagngangalang Kuko, na darating sa kanilang nayon sa unang pagkakataon. Pero wala ni isa sa kanila ang nakarinig ng kanyang pangalan noon, maliban kay Fiora, na may malaking interes sa musika. Nagpasya silang lahat na dumalo sa kanyang konsyerto, ngunit hindi nila gusto ang kanyang estilo ng rock and roll, kaya lahat ay umalis maliban kay Azusa at Fiora. Sinabi ni Fiora na ang kanyang musika ay nagsisimula sa matataas na nota, ngunit sa kalaunan ay bumagal ito. Ngunit bigla siyang bumagsak sa lupa at sa tingin nila ay bahagi ito ng kanyang pagkilos, ngunit napagtanto nilang hindi siya kumikilos. Kaya, dinala nila siya sa kanilang bahay kung saan siya ay pinakain at mabilis siyang nabawi ang kanyang lakas. Naliligo siya at laking gulat nilang lahat nang makita siyang walang make-up dahil mukha siyang normal na babae. Nagtataka sila kung madalas ba siyang hinimite at kinumpirma niya na siya nga, dahil ang kanyang trabaho bilang isang musician ay hindi sapat upang suportahan siya.
Sinabi ni Fury na iilan lamang sa mga musicians ang kumikita at ipinahayag ni Kuko na gusto niyang maging katulad nila. Kaya, umalis siya sa kanyang bayan 63 taon na ang nakalilipas, ngunit wala siyang mapuntahan sa kanyang karera sa musika. Sinabihan siya ni Azusa na manatili sa kanila at magpahinga sandali, ngunit sa palagay niya ay oras na para huminto sa musika at magsimula ng bagong buhay dahil mayroon na siyang ilang mga alok, ngunit napagtanto ng iba na hindi sila kagalang-galang na mga trabaho. Tinanong siya ni Azusa kung gusto pa rin niya ang musika, at binanggit niya na talagang mahal niya ito. Kaya, pinayuhan niya si Kuko na manatili dito ng kaunti dahil nakakahiya kung susuko siya sa ginagawa niya ang gusto niya. Sinabi sa kanya ni Azusa na kung gusto niyang magsimula ng bagong trabaho, hindi niya siya pipigilan, ngunit inaanyayahan niya siyang manatili sa kanila at muling pag-isipan. Upang ipagdiwang ang kanilang pagkakaibigan, sinubukan ni Kuko na kumanta ng isang kanta para sa kanila, ngunit hindi nila ito matiis. Pinayuhan siya ni Fury na baguhin ang kanyang estilo ng musika sa hindi gaanong nakakatakot, ngunit hindi pa siya handang tanggapin ang kanyang maling pagbabago. Kaya, ginagamit ni Fury ang kanyang lute at kumakanta ng isang kanta, na nakaka-amaze sa lahat. Sinabihan siya ni Azusa na sumubok at sumulat ng mga bagong lyrics na mas madaling maunawaan, ngunit nahihirapan si Kuko. Kaya sinabi ni Azusa sa lahat sa kanilang pamilya na tulungan siyang gawin ito. Lahat ay nakikinig sa musika ni Laika at Halkara, ngunit hindi nila ito gusto at humanga sila sa pagganap ni Falfa at Shala. Kinakanta ni Rosalie ang kantang Nothing kung saan ibinahagi niya ang kanyang karanasan bilang multo, ngunit nakakalungkot sa lahat. Sa wakas ay napagtanto ni Kuko na siya ay kumakanta tungkol sa kamatayan nang hindi pa siya aktwal na namatay. Kaya, nagpasya siyang baguhin ang kanyang estilo ng musika, at inabandona pa niya ang kanyang pangalan sa entablado para sa kanyang tunay na pangalan. Nagpasya din siyang idagdag ang lahat ng lyrics sa kanyang susunod na kanta, at kapag tapos na siya, nagpapasalamat siya sa lahat at nagpaalam sa kanila. Sinabi sa kanya ni Azusa na kung sakaling nasa lugar siya, dapat niyang bisitahin ang mga ito dahil ito rin ang kanyang tahanan. Sinabi ni Fury na kahit na wala siyang talento sa musika, ang tagumpay sa kanilang mundo ay hindi palaging pinapaboran ang mga mahuhusay, kaya maaari pa rin siyang maging matagumpay. Biglang dumating si Bills at binanggit niya na day off niya. Kaya, pumunta siya upang gastusin ito kasama sina Falfa at Shala, ngunit nagulat siya nang makita si Kuko doon. Hiniling ni Bills na kumanta siya at sa palagay niya ay magiging magandang pagkakataon ito para makita niya kung mabubuhay pa ang kanyang bagong pagkatao. Kaya, kumakanta siya sa harap ng lahat at gusto ni Bills ang kanyang pagganap. Kaya, inanyayahan niya siyang magtanghal sa kanilang susunod na pagdiriwang ng demonyo kung saan imbitado ang lahat. Sinabi sa kanya ni Bills na 20,000 tao ang manunood sa kanyang pagtatanghal. Kaya nabigla siya at nagpasya siyang magsanay na parang nakasalalay dito ang kanyang buhay, tinanong si Azusa kung maaari siyang manatili doon ng mas matagal. Pagkarating nila sa kaharian ng demonyo, pinuntahan ni Kuko ang venue habang ang iba ay namimili. Napagtanto ni Azusa na mukhang malungkot si Kuko, kaya tinanong niya siya kung ano ang mali, at ipinahayag ni Kuko na kinakabahan siya dahil malaki ang venue. Sina Azusa at Laika ay sinusubukang pasayahin siya, ngunit hindi niya maalis ang mga negatibong iniisip, at iniisip ni Fury na magiging maayos siya dahil hindi na siya ang performer dati. Nakipagtalo si Fury kay Laika na nagpatawa kay Kuko at sinabi sa kanya ni Fury na ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Kaya't ang natitira ay para marinig ng madla ang kanyang kanta. Nagpasalamat si Azusa kay Bills para sa kanyang tulong ngunit binanggit niya na ang lahat ng ginawa niya ay bigyan ng pagkakataon si Kuko at siya ang dapat na sakupin ito. Sa pagdiriwang, pinahanga ni Kuko ang lahat sa kanyang pagganap at naniniwala siyang lahat ito ay salamat sa suporta ng pamilya ni Azusa. Pagkatapos nito, sinabi sa kanya ni Bills na nakatanggap siya ng ilang kahilingan mula sa mga organizer na gumawa ng mga pagpapakita. Kaya, napagtanto niya na maaari na siyang maghanap buhay sa pamamagitan ng pagtugtog ng musika. Kinuha ni Fury ang lute ng Kuko at pinatugtog niya ang isa sa kanyang mga lumang kanta para ipaalala sa kanya na okay lang na bumalik sa kanyang rock and roll music style. Binanggit niya na walang tamang sagot sa buhay, at hinding-hindi siya mawawala hanggat hindi siya tumitigil sa pagsubok. Naghahanda si Halkara ng mushroom party para sa lahat. At iniisip ni Azusa kung nakakain ba ang mga kabute mula noong nag-ulo siya noong nakaraan. Kaya, ipinaliwanag ni Hara na maingat siya sa pagpili lamang ng mga malulusog sa kagubatan, kaya ligtas silang kainin. Si Azusa ay nasisiyahang kumain ng mga ito, ngunit inihayag ni Halkara na ang kinakain niya ay tinatawag na poison mushroom, na sinasabing lumiliit ang sinumang kumain nito. Kaya, nagalit si Azusa sa kanya at ipinaalala sa kanya na sinabi niyang ligtas silang lahat na kainin. Ipinaliwanag niya na ang mga kinuha niya mula sa kagubatan ay ligtas,
ngunit ang kanyang kinain ay lumaki sa kanyang silid. Nawalan ng malay si Azusa at nang magising ay nanliit na siya at parang bata. Humihingi ng paumanhin si Halkara sa kanyang pagkakamali at tiniyak sa kanya na hindi ito magdudulot ng anumang pinsala maliban sa pagliit. Nagmamadali siyang maghanap ng solusyon, at umaasa si Azusa na makakabalik siya sa kanyang normal na sarili sa lalong madaling panahon. Nakita nilang lahat na siya ay cute at binuhat siya ni Fira na parang bata habang binanggit ni Rosalie na sa kabila ng kanyang maliit na sukat, ang kanyang kaluluwa ay dapat na timbangin ang parehong. Pinakain siya ni Falfa at Shola at binasahan nila siya ng boring na libro para makatulog siya. Kinabukasan, naghanda ng almusal si Laika para sa kanila at sinubukan niyang gawing magarbo ito upang bumagay sa hitsura ni Azusa. Nagtanong siya tungkol kay Halkara, kaya ibinunyag ni Laika na naghiwalay siya sa kanyang silid dahil naghahanap siya ng paraan para maibalik sa normal si Azusa. Iniisip ni Laika kung maaari niyang yakapin ang ulo ni Azusa, at pinapayagan niya itong gawin dahil nagbitiw na siya sa sarili. Nagseselos si Fira, kaya sinimulan din niyang haplasin ang kanyang ulo. At sa lalong madaling panahon, nagsimula silang makipagkompetensya kung sino ang mas mahusay. Nagpupumiglas si Azusa na kumuha ng libro, kaya tinulungan siya ni Rosalie, at iniisip niya kung kaya niyang magsuklay ng buhok. Kaya, pinahintulutan siya ni Azusa, ngunit hindi nagtagal ay nag-ambala sila ni Halkara, at iniisip ni Azusa kung nakahanap na siya ng solusyon, ngunit ibinaba niya ang kanyang ulo at humingi ng paumanhin dahil wala siyang mahanap. Sinabi ni Azusa na wala siyang pagpipilian kundi humingi ng tulong sa mga demonyo. Kaya, ipinatawag niya si Bills na nagulat nang makita si Azusa, tinanong siya kung sino siya. Sinabi ni Azusa sa kanya ang buong kwento, at humingi siya ng tulong sa kanya. Ngunit nagtataka si Bills kung bakit hindi siya maaaring manatili sa ganoong paraan dahil siya ang magiging pinakakaibig-ibig na bata sa mundo. Ngunit tinutukso siya ni Azusa, na sinasabing sasabihin niya sa lahat na ang dakilang demonyong si Bills ay natalo sa isang bata. Kaya, sa wakas ay pumayag siyang tulungan siya. Nangako siyang gagawa ng paraan para maibalik si Azusa, ngunit binanggit niya na isasama niya sina Shola at Falfa dahil ito ang magpapasaya sa kanya. Magkasama silang natutulog sa iisang kama at kinabukasan, pinigilan ni Azusa si Bills na sabihin kay Pecora ang nangyari dahil magiging komplikado ang mga bagay kapag nalaman niya ito. Ngunit napagtanto nilang naghihintay na siya sa kanila, na ikinagulat ni Azusa. Nakita niyang cute si Azusa, ngunit nais niyang bumalik sa kanyang orihinal na anyo. Kaya, isiniwalat ni Pecora na mayroong isang napakalaking puno na tinatawag na World Tree. At sa tuktok nito ay nakatira ang isang parmasyutiko na dalubhasa sa lahat ng uri ng gamot, ngunit sinabi niya sa kanila na hindi madaling maabot ang tuktok dahil ang puno ng mundo ay may 108 na palapag. At sa daan, makakatagpo sila ng mga mapanganib na hayop. Sinabi niya kay Vanya na dalhin sila sa puno ng mundo, ngunit nagpa siya si Fatla na sumama dahil nag-aalala siya sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Sinabi ni Pecora kay Bills na hindi siya makakasama sa kanila dahil marami siyang gagawin habang wala sila, na ikinalulungkot niya. Binanggit ni Azusa na maaaring mapanganib ito, kaya sinabihan niya sina Shola at Falfa na manatili habang umalis siya kasama ang magkapatid na Leviathan. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa puno ng mundo, na hindi nakita ni Fatla at Vanya mula noong mga field trip nila sa paaralan. Pumasok sila sa puno at laking gulat ni Azusa nang makitang hindi ito parang regular na dungeon dahil nakakapagbayad sila ng barya para umakyat sa puno gamit ang elevator. Sinabi sa kanya ni Fatla na ang 11 at 12 palapag ay tahanan ng mga lobo, ang mga 11th floor wolves at mga 12th floor wolves at sa tingin ni Azusa ay katawa-tawa ang kanilang sistema ng pagpapangalan. Dinalhan sila ni Vanya ng pagkain at lahat sila ay nagpatuloy sa paglalakbay gamit ang elevator. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa 10 palapag at dumiretso sila sa 11 palapag kung saan nakatagpo sila ng isang grupo ng mga lobo at naisip ni Azusa na sila ay mapanganib. Ngunit sila pala ay palakaibigan dahil sila lamang ang makakaharap ng mga malalakas na demonyo na hindi nila kayang talunin. Kaya nagbago ang kanilang mga personalidad. Nagsimula silang umakyat sa puno gamit ang mga elevator at hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang mainit na bukal kung saan nagpasya silang magpahinga habang napapansin ni Azusa na ang puno ng mundo ay hindi tulad ng naisip niya. Sinabi sa kanya ni Vanya na walang mga elevator pagkatapos ng 8 istasyon na nakakadismaya kay Azusa. Nagpasalamat ang magkapatid sa kanya dahil siya ang dahilan kung bakit sila makakasama sa paglalakbay ngunit humihingi siya ng paumanhin sa pagkaladkad sa kanila sa kanyang gulo. Sinabi sa kanya ni Fatla na magpapahinga sila sa 84 na palapag sa gabi, ngunit pagkatapos nito ay magiging parang isang tunay na dungeon na walang matutuluyan. Maingat silang umakyat sa itaas na palapag kung saan nakatagpo sila ng mga sloth at iba pang mapanganib na hayop.
Sa wakas ay nakarating na sila sa pinakataas na palapag at tinulungan ni Fatla si Azusa na makita ang magagandang tanawin mula sa itaas na nagpa-emotional kay Vanya, ngunit pinigilan siya ng kanyang kapatid dahil may trabaho pa sila. Sa wakas ay nakarating sila sa Botica kung saan humingi sila ng gamot sa pharmacist para gumaling si Azusa at binanggit niya na kamakailan lamang ay nakahanap siya ng gamot para dito. Binigyan niya sila ng mga pills ni Ino, na ikinagulat nila dahil maaari nilang makuha ito ng walang abala. Dumating din doon si Ino para ihatid ang kanyang gamot, at nagtataka siya kung bakit hindi sila gumamit ng mga wyvern para maabot ang tuktok. Sa kanilang pagbabalik, lahat sila ay sumakay sa wyvern, at tinanong ni Azusa si Pecora kung bakit hindi niya sinabi sa kanya ang tungkol dito. Naniniwala si Azusa na malamang na alam din niya ang tungkol sa mga pills, ngunit inaangkin niya na walang kaalam-alam. Lahat sila ay nagkukumpulan habang si Azusa ay sa wakas ay umiinom ng kanyang gamot, ngunit siya ay lumaki sa kanyang damit, na nagpaunawa sa kanya na alam ni Pecora na mangyayari ito. Pinarusahan niya si Pecora sa pamamagitan ng pagsabi sa kanya na maligo kasama nila, at nakaramdam siya ng hiya dahil hindi pa siya naliligo sa publiko. Napansin ni Azusa na siya ang nakatatandang kapatid na babae, kaya dapat niyang parusahan siya para sa kanyang kalokohan, kaya't sinundot niya ang kanyang ulo. Pagkaraan ng ilang oras, isang bagong pagdiriwang ang dumating sa isang nayon, at iniisip ni Laika kung para saan ito. Kaya't inihayag ni Shala na ito ay ang pagdiriwang ng sayaw ng village na nagsimula mga 250 taon na ang nakalilipas at lahat ay sumasayaw doon. Binanggit niya na ito ay tungkol sa pag-aalay ng mga bunga ng ani sa Diyos ng lupa at pagdarasal para sa magandang ani sa susunod na taon. Inihayag niya na ang mga pagdiriwang ay tumatagal ng 2 araw kapwa sa bisperas ng pagdiriwang at sa araw ng pagdiriwang. Nagtataka si Laika kung sasali rito si Azusa. Kaya ipinaliwanag niya na gusto niyang dumistansya dahil ayaw niyang makaakit ng atensyon, pero napagtanto niyang excited na ang lahat sa kanyang pamilya. Kaya nagpasya siyang sumama sa kanila sa pagdiriwang. Sinabi niya na si Halkara ay maaaring gumawa ng mga inumin habang si Laika ay maaaring magluto ng pagkain. Kaya nagpasya siyang magbukas ng kafe na tinatawag na bahay ng mangkukulam sa bisperas ng pagdiriwang. Maya-maya ay dumating na ang kanilang bagong uniforme at mukhang maganda ito kina Falfa at Shala. Ngunit masyadong masikip ang uniforme ni Hare dahil sa kanyang matipunong dibdib. Sa tingin ni Rosalie ay maswerte sila dahil hindi siya nakakapagsuot ng uniforme, ngunit ginamit ni Azusa ang kanyang mahika upang ihanda ang isang bagong damit para sa kanya. Lahat sila ay nagpapakita ng kanilang mga ideya para sa menu ng kanilang kafe, ngunit nakita ni Azusa ang mga ito na medyo sukdulan, kaya't siya ay nagpasya na siya mismo ang mag-finalize ng menu. Pagkatapos nito, lahat sila ay nag-decorate sa cafe at inaabangan ni Natalie na makita ang kanilang tindahan sa festival. Namimigay sila ng mga polyeto ng kanilang karinderya sa nayon, at umaasa silang magpapakita ang mga tao, ngunit binanggit ni Azusa na kahit hindi, gusto niyang magsaya ang lahat. Kinaumagahan paggising ni Azusa ay nakita niya na maraming tao ang nagkukumpulan sa labas ng kanilang cafe na ikinagulat niya. Napagtanto nila na ang mga tao ay dumating kahit na mula sa labas ng nayon at dahil sila ay dumating ng maaga, ang lahat ay nagpasya na buksan ang tindahan ng 1 oras ng maaga. Ang mga tao ay nasisiyahan sa paggugol ng oras sa kanilang kafe na napagtatanto na lahat sila ay maganda sa kanilang mga uniforme. Naiinggit si Fiora na lahat ng atensyon ay nakukuha ni Laika at ayaw niyang mawala sa kanya. Kaya, sinusubukan niyang humanga ang lahat sa pamamagitan ng pagdadala ng maraming pinggan ng sabay-sabay, ngunit sa huli ay nawalan siya ng balanse. Kaya, kinuha ni Rosalie ang mga plato bago ito mabasag. Ginagamit niya ang kanyang mahika upang ilagay ang lahat ng mga pinggan sa mga mesa, at iniisip ng lahat na ang kanyang serbisyo ay kahanga-hanga. Mukhang nasiyahan ang mga customer sa pagkain at sa kapaligiran, kaya sinabi ni Azusa sa lahat na ipagpatuloy ang mabuting gawain. Napagod si Shala sa mahabang pagtayo, kaya sinabihan siya ni Azusa na umupo sa register. Hindi niya akalain na magiging matagumpay ang kanilang tindahan. At biglang dumating si Bills doon, pinupuri ang kanilang kafe. Tinanong siya ni Azusa kung wala siyang gagawin sa trabaho, kaya isiniwalat niya na pumunta lamang siya roon dahil nabalitaan niya ito. Tinanong si Azusa kung bakit hindi niya siya inimbitahan doon. Tinanong niya si Bills kung gusto niyang tulungan silang magsilbi sa mga customer, ngunit napapansin niyang isa siyang demonyo, kaya hindi dapat basta-basta humingi ng pabor si Azusa, ngunit dumaan siya sa likod ng pinto at bumalik na nakasuot ng uniforme ng waitress. Agad niyang nakuha ang atensyon ng lahat nang mapansin nila na mayroon siyang matinding aura ng isang reyna at klase ng isang maayos na babae. Dumating din doon si Pecora at nagsimula siyang tumulong sa pamilya na ikinagulat ni Azusa na nagtataka kung ano ang ginagawa niya doon dahil hindi ito trabaho para sa hari ng demonyo.
Napagtanto ni Azusa na dahil nandoon siya, tiyak na tinutulungan din sila ni Navonia at Fatla at tama ang kanyang hula. Habang nakikita natin silang nagluluto sa kusina, lumitaw ang manlalaban na slime at nakita niya si Bills na nakauniforme kaya naisip niyang bahagi ito ng kanyang pagsasanay. Kaya, nagpa siya din siyang tumulong. Dumating si Ino para mamahaji ng mga sample ng kanyang pinakabagong supplement. At hindi nagtagal, dumating si Kuko upang aliwin ang karamihan sa tulong ni Fiora. Tumingin si Azusa sa kanila at sa tingin nito ay nagiging kabaliwan na ito, ngunit wala silang magagawa kundi ipagpatuloy ang kanilang trabaho. Matapos ang isang matagumpay na araw, sa wakas ay isinara na nila ang tindahan sa gabi at ipinakita ni Ino ang kanyang bagong suplemento kay Azusa, na sinasabing gumagamit ito ng katas ng prutas upang kontrahin ang kapaitan, ngunit binanggit niya na hindi nila dapat sirain ang saya sa pamamagitan ng pakikipag-usap tungkol sa negosyo. Matapos umalis ang lahat ng mga bisita, sinabi ni Azusa na kailangan pa nilang maglinis, ngunit maaari silang magpahinga ng ilang sandali. Inisip niya kung paano nagbago ang kanyang buhay mula nang siya ay muling magkatawang tao, at sinabi niya na nasisiyahan siyang gumugol ng oras kasama ang kanyang pamilya, ngunit gusto pa rin niyang mamuhay ng mapayapang buhay.